God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Ayan. Good morning po, Pastor. Good morning po sa ating lahat. Morning mga God first kapatid. morning sa lahat. Ayan, praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa atin mga kapatid at napakabuti po ng ating Panginoon. Ano po mga kapatid, sapagkat ginising niya na naman tayo ngayong umaga na taglay ang kalusugan ng ating mga pangatawan, masisigla at punong-puno ng pag-asa at kapayapaan sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Ayan. So binabati ko po muli ang lahat, lalo na yung nasa FB Live. Ayan, andito na po iba nating mga kapatid, sila Brother Bobong, Serafin, ayan, sina Nanay Belen, always, ano? At Sister Rosalie Sanchez, meron na po tayong pito doon. At dito rin po sa ating Zoom na meron na po agad tayong 74, ayan, dami no? 74 na participants po dito sa ating Zoom. Kaya mga kapatid, i-share po natin ang ating Facebook Live. Ayan, at kung maaari, ay pwede kayong mag-comment sa inyong Facebook Live ng @followers or @highlights. Yan, para ma-notify po yung ating mga friends and followers na meron po tayong ganitong live at makinabang din po sila. Po, at ganun din mga kapatid ay patuloy po natin i-share din sa ating mga chat group yung link, and at the same time yung Zoom link at yung Facebook live po natin para yung ating mga kapatiran din ay makinabang. So muli mga kapatid ko, itaas natin ang papuri at pasalamat sa Panginoon sa umaga ito na po, sapagkat yun nga po, we are still alive, breathing and kicking because of God's goodness. Okay? So ngayon mga kapatid, bago tayo mag-umpisa po sa ating Bible reading na pangunahan po ni Pastor Sam Tautaw, ay tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami inyong ginising, na taglay ang kalusugan ng pangatawan upang muling buksan ang inyong mga salita at magdala sa amin ng patuloy na kapayapaan at pag-asa habang kami ay nandito at nagantay sa inyong ikalawang pagparito. Pagpalain kami at ang patuloy na karasan ng banal na Espiritu ang siyang lagi po naming maramdaman at maranasan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, Pastor Sam, nandiyan ka na? Amen. God first morning po, mga God first kapatid. morning. God first morning. Po, so tayo po ay nadako po sa ating pong Bible reading. At ang ating pong Bible reading ay matatagpuan po sa ikalawang Samuel, Kapitulo 7. Ang sabi po dito ay ganito: At nangyari ng hari ay tumahan sa kanyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot. Na sinabi ng hari kay Nathan, na propeta, tignan mo ngayon, ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, ngunit ang kaba ng Diyos ay nananahan sa loob ng mga tabing. At sinabi ni Nathan sa hari, yumaon ka, gawin mo ang lahat ng nasa iyong puso, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. At nangyari ng gabing ring yaon, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Nathan na sinasabi, yumaon ka at saysayin mo sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, ipagtatayo mo ba ako ng isang bahay na matatahanan? Sapagkat hindi ako tumatahan o tumahan sa isang bahay mula sa araw na aking iahon ang anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, kundi ako'y lumakad sa tolda at sa tabernakulo. Sa lahat ng dako na aking nilakaran, na kasama ng lahat ng mga anak ni Israel, nagsalita ba ako ng isang salita sa mga lipi ng Israel na aking inutusan na maging pastor ng aking bayang Israel? Na nagsasabi, bakit hindi nyo ipinagtayo ako ng isang bahay na sedro? Ngayon nga'y ganito ang iyong sabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa sa pagsunod sa tupa, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan sa Israel.
At ako'y sumaiyo saan ka man naparoon, at aking inihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo. At gagawin kitang isang dakilang pangalan gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel, at aking itatatag sila upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang mabago pa, ni pipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. At gaya mula sa araw na aking halalan, gaya mula sa araw na aking halalan ng mga hukom ang aking bayang Israel, at aking papagpahingahin ka sa lahat ng iyong mga kaaway. Bukod sa rito ay isinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga gulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit ang aking kagandang loob ay hindi mahihiwalay sa kanya, na gaya ng aking pagkaalis niyan kay Saul na aking inalis sa harap mo. At ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng mga salitang ito, at ayon sa buong pangitaing ito, ay gayon sinabi ni Nathan kay David. Nang magkagayoy, ang haring si David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon, at kanyang sinabi, "Sino ako, o Panginoong Diyos? At ano ang aking sambahayan na ako'y iyong dinala sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay pa sa iyong paningin, o Panginoong Diyos. Ngunit ikaw ay nagsalita naman ng tungkol sa sambahayan ng iyong lingkod ng hanggang sa malaong panahong darating. At ito ay ayon sa paraan ng tao, o Panginoong Diyos. At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? Sapagkat iyong kilala ang iyong lingkod, o Panginoong Diyos. Dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilang ito upang iyong ipakilala sa iyong lingkod. Kaya't ikaw ay dakila, o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan, gaya ng Israel na tinubos ng Diyos sa kanyang sarili na pinakabayan, at upang gawin niya sa kanyang isang pangalan, at upang igawa kayo ng mga dakilang bagay at ng mga kakilakilabot na mga bagay ang iyong lupain sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos para sa iyo mula sa Ehipto, mula sa bansa at sa kanyang mga Diyos. At iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyong magpakailanman, at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. At ngayon, o Panginoong Diyos, ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sambahayan, iyong pagtibayin nawa magpakailanman, at iyong gawin gaya ng iyong sinalita, at dumakila ang iyong pangalan magpakailanman, sa pagsasabi, ang Panginoon na mga hukbo ay Diyos sa Israel, at ang sambahayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa harap mo. Sapagkat ikaw, o Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, ay napakita ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay,
kaya't nasumpungan ang iyong lingkod sa kanyang puso na idalangin ang panalangin ito sa iyo. At ngayon, o Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan. At iyong ipinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. Ngayon nga'y kalugdan mong pagpalain ang iyong kalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo. Sapagkat ikaw, o Panginoong Diyos, ay nagsalita at sa pamamagitan ng iyong pagpapala ay magiging mapalad nawa ang sambahayan ng iyong lingkod magpakailanman. So makikita natin, Amen. mga kapatid, Amen. na po kung gaano kabuti ang Panginoon, at makikita po natin dito sa story po na ito yung intention po ni David, no po, nagawan ng tahanan ang Panginoon, no po. So kung titingnan niyo po, ang isang bagay na napaka-concern ni David about sa Panginoon, no po. Gusto niyang, siya nga may tahanan siya, pero yung tahanan ng Panginoon or yung kaba ng Panginoon, walang tahanan. So sabi niya, parang kung iisipin natin, parang ang unfair naman. No po. Kung kaya siya po, sabi niya ay, kay Nathan, gagawin ko ng bahay ang Panginoon. No, so sabi naman ni Nathan, gawin mo kung ano yung pinakamabuti. No po. Pero makikita po natin, ayon po sa ating binasa, sabi ng Panginoon, na po sa tagal, na po, hindi ako kailanman nagsabi na gawan niyo ako ng ganitong bahay na sedro, no po. So ano pong gustong sabihin sa atin ito? Ang reflection sa akin na ito, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang tayo po ay nasa misyon, magkaroon po tayo ng puso na kagaya ni David, no po. Magkaroon tayo ng intentional na pagnanais na gumawa sa gawain ng Panginoon. No po. Tayo'y tinawag ng Panginoon upang ibahagi, ipakilala siya sa iba. No po. Hindi naman sinabi ng Panginoon kay David na masama yung ginawa mo or yung intention mo. Hindi naman sinabi ng Panginoon kundi sinabi niya, may promise siya na sa susunod na lahi mo, mangyayari yan. Pero ang gustong i-point sa akin dito, mga kapatid ng Panginoon, is yung intention. Magkaroon tayo ng intention na magkaroon tayo ng malasakit sa gawain ng Panginoon, sa bahay ng Panginoon. No po. Kung kaya, ang sabi nga po na pinakikilala sa atin dito na despite na anuman ang mangyari o anuman sa buhay po natin, is pakanasain po natin. Magkaroon tayong kagaya sa puso ni David. No po. Na ano nga ako po, na especially tayo po ngayon ay pinagpipray po natin, isa sa prayer po natin is yung atin pong CLVPM office. No po. Though ang Panginoon naman po ang magpo-provide, pero magkaroon tayo ng intensyon, mga kapatid, na makilahok doon sa tinatawag na gawain na yan. No po, sa gawain po ng atin pong Panginoon. Sapagkat kailanman po hindi po masama, kailanman po hindi naging masama na magkaroon tayo ng intensyon, na mabuting intensyon para sa gawain po ng Panginoon. So, yun lang po yung aking refleksyon sa nabasa po natin sa 2 Samuel chapter 6. Okay, thank you very much Pastor Sam Tautau. Ayan, at ngayon mga kapatid ko, ibigay na po natin ang part na reflection para kay Pastor Dan Harapa at Pastor Daniel Bilar. Pastor Dan? Yan, so happy God first morning po, mga kapatid. Sa umagang ito ay halos nabanggit naman ni Pastor Sam Tautau yung mga reflection halos, pero dagdagan ko na lang po ng maikli din po na dagdag na lang doon sa mga sinabi niya. Ang akin pong mga reflection dito po, mga kapatid, ay pagkatapos po ng pinagpala ng Panginoon si David,
ay dumating yung realization na maganda po ng bahay niya. Tapos yung tahanan ng Diyos ay nakatira lang sa, ang kaba ng dipan ay nakatira lang sa tolda. So, minsan nga ay parang napakita sa atin na kutson yung ating higaan, ganda ng bahay natin, pero yung madaanan minsan yung church ng Adventist ay yari lang sa kawayan. Marami pong ganun eh. Yari lang sa kahoy. So, yung aking reflection ay pagka pinagpala tayo ng Panginoon, dapat darating din yung realization kung paano natin babalikan ang kabutihan ng Panginoon, paano natin maibabalik din sa Kanya. Kaya ito yung ito yung realization ni David. Bagay hindi lang tayo yung palaging nakatanggap. Palagi din tayong magbibigay pabalik sa Panginoon. Kasi kapag ang puso mo ay nagagalak, ito rin ang mangyayari sa bilang ganti sa Panginoon na ikaw din ay magbabalik din ng iyong pag-ibig sa Kanya sa pagbibigay ng iyong buhay, ng iyong resources para sa Kanyang gawain. Yun lang po. Thank you very much, Pastor Dan. Ayan, sa iyong share na reflection sa umaga ito. At bigay naman natin kay Pastor Daniel ang pagkakataon na mag-reflect dun po sa ating Bible passage. Ayan, so God first morning po sa ating pong lahat. Sa oras pong ito, ang aking pong, actually yung ating pong Bible reading, dun sa 15 hanggang 29 po ay meron tayong makikita na dalawang bahagi na ito po ay doon sa dalawang bahagi na yon ay makikita natin yung pangako ng ating pong Panginoong Diyos at yung panalangin at mapagpakumbabang tugon ni David sa ating pong Panginoon doon sa pamamagitan ng panalangin. So doon po sa makikita natin doon na yung pong walang hanggang katapatan ng ating pong Panginoong Diyos actually sabi nga po kanina talagang yung ating Panginoong Diyos ay tapat sa kanya pong mga pangako at dito makikita din po natin na hindi talaga ni-recognize ni King David ang kanya pong sarili, bagkus talagang nagpakumbaba siya na itinanong pa sa kanyang sarili na bakit siya pinagpapala na ganito gayong siya ay hamak lamang. So doon makikita din po natin, may po natin sa ating pong sarili na talagang maa-amaze ka po sa katapatan ng Panginoon sa atin kahit na tayo po ay pagminsan mararamdaman natin na guilt tayo, pero ang Panginoong Diyos pa rin ay talagang tapat siya na tayo po ay pinapatawad sa ating pong mga kasalanan. At lalo't higit po yung pananampalataya sa salita ng ating pong Panginoong Diyos na hiniling ni Haring David na sa ating pong Panginoong Diyos na tuparin ang kanyang pong pangako. Hindi dahil sa pag-aalinlangan kundi sa isang pagpapakita ng tiwala ng sinabi ng Diyos ay siguradong mangyayari. So dito po makikita din natin kung sa application po na gagawin po natin sa oras pong ito na pray in agreement with God purposes. Na talagang patuloy po tayong manalangin na i-align ang ating pong mga purpose ng Panginoon, yung will, kalooban ng Panginoon, So pangalawa po ay seek God's glory, not personal recognition. Na patuloy pong itaas ang ating pong Panginoong Diyos, hindi po ang ating pong mga
sarili. So, lalo tigit seek God glory po, not personal recognition. And pangatlo at huli, let prayer shape your vision and direction. So yun po yung isa sa mga o tatlo sa mga nakita ko po dito sa 15 hanggang 29 ng 2 Samuel chapter 7. Yan lamang po. Happy God's morning po. Okay, thank you very much sa iyo, Pastor Daniel. Okay, ayan. Maraming salamat din sa mga reflection, mga kapatid. At muli, ay pakinggan natin si Brother Romel na nais po mag-reflect sa ating binasa po sa 2 Samuel chapter 7. Okay, Brother Romel? Muli sa atin mga kapatid. And happy God first morning po sa lahat po sa YouTube, Facebook at sa Zoom. Alam niyo po ay talaga namang napakaganda po muli ng ating pong binasa. Salamat po Pastor sa pagbasa ng napakagandang passage ng Bible ngayong umaga. Kaya po may nakita po ako dito ng mga punto mga kapatid na talagang napakabuti ng Panginoon, masasabi ko po. Kaya habang po ito aking pinagnilay-nilayan, mayroon po akong mga nakita rito na mga aral na reflection mga kapatid na nagsisimula sa 2 Samuel chapter 7 mga kapatid. Ang una mga kapatid, nakita ko po ang sabi dito, kagandahan ng kagandahang loob ng Diyos. O sinasabing mga kapatid na grace. Ang sabi po dito, kahit na si David ay isang makasalanan, pinili siyang gamitin ng Diyos at tinupad ang kanyang pangako. Di ba mga kapatid? Nakita ko mga kapatid yung talaga yung pangako na ginawa ni David ito dahil alam ng Diyos ang kanyang puso. Dahil alam mo, ako naniniwala mga kapatid na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, minsan pag na-realize natin, hindi ako karapat dapat na gamitin ng Panginoon. Pero kapag nakita talaga ng Panginoon sa atin, ang kanya pong pangako, yung pagsunod natin sa kanya, mamamangha tayo mga kapatid na tayo po pala ay gagamitin ng Diyos para sa kanya pong iglesia. Pangalawa mga kapatid, ang nakita ko dito, pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Ang sabi po dito, ang pangako sa 2 Samuel ay tumutukoy kay David. Ngunit sa huli ay tumutukoy din kay Jesus. Saan daw po mga kapatid? Ang Mesiyas na nagtatag na walang hanggang kaharian. Nakita niyo mga kapatid? Kaya po kung aking titingnan at ating pong pagbulay-bulayan ito mga kapatid, hindi lamang actually kay David. Kanino daw po tumutukoy? Sa ating mismong Panginoong Hesukristo. Pag nakita natin yung ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, sa kabila po ng kanyang buhay, mamamangha po tayong lahat sa kanyang pong kabutihan. Na tayo po ay mismo ginawan niya ng paraan para po tayo ay itatag mga kapatid. Kaya ganun din po ang kanyang iglesia. Ganun din po ang kanyang bahay na tinutukoy dito. Kasi gusto niya po na tayong lahat na kanyang mga anak ay gusto niya na tayo ay magkaisa sa kanyang kaharian. Yun yung sinasabi po dito actually sa ating pong pinag-aralan. Ang pangatlo mga kapatid, pagpakumbaba. Ano po bang mayroon kay David lagi? Yun yung gusto ko sa buhay ni David eh. Yung lagi siyang humble mga kapatid. Kahit anong gawin ng ibang mga away, mga kasamahan, hindi siya nakikitaan mga kapatid na ipagmataas niya ang kanyang sarili. Yun yung mga kapatid. Kaya yun pala ang pinakamaganda bilang isang leader ng ating Panginoon o ating iglesia, na ipakita palagi natin po sa ating mga nasasakupan na mayroon po tayong pagpakumbaba sa ating mga puso. Ang sabi pa po dito, kinote ko mga kapatid, ipinapakita ni David ang pagpakumbaba sa pamagitan ng pagkikilala na siya at ang kanyang pamilya ay hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid, ako, lagi ko po yan, ang akin lagi pong sinasabi sa aking sarili, sa lahat kong kaibigan. Minsan sinasabi ko po lagi yan, ako po ay hindi karapat-dapat. Ginagamit lang ako ng Panginoon dahil sa kanya pong power
power mga kapatid. Ako yun lagi yung aking kiniklaim. Kasi pag sinabi ko po na dahil sa aking sarili, dahil sa aking pong karunungan, wala po akong kakayahan. Kaya lagi ko pong dinidepend ang buhay ko sa Panginoon dahil ang Panginoon lagi po dapat manguna sa ating buhay. Doon tayo talaga susubukin ng Panginoon kung ganito tayo na lumalakad sa kanyang buhay. Ang pangapat mga kapatid, nakita ko dito ang pagpupuri sa kadakilaan ng Diyos. Yan yung nakita ko kay David lagi, na lagi niyang pinupuri ang Panginoon, lagi niyang binibigyan ang Panginoon ng napakabuting kaibigan, napakabuting ama. Yun yung sabi ko, dapat po pala bilang mga lingkod ng Panginoon, ito yung dapat nating gawin sa ating buhay, na lagi nating bigyan ng halaga ang Panginoon. Dahil pag siya po ang gumamit sa kanyang lingkod, tulad ni David, pagpapalain niya. Kaya ang iglesia na tinutukoy dito o yung sinasabing bahay, ito po hindi dahil sa kagustuhan ni David, kundi dahil sa kagustuhan ng Panginoon na ipakita ito sa bayan ng Israel. Kaya yun yung nakita ko dyan mga kapatid na punto. Kaya ang CLPM, ako naniniwala, nabanggit kanina ng isang kapatid natin na si Pastor Harapa, ito po ay panungkala ng Diyos. Hindi po ito panungkala ng tao. Kaya hiniwalay niya po ito, ang mission na ito, dahil may purpose. Dahil alam niya mayroong leader na gagamitin ang Diyos dito sa bagong mission na ito para ipatuloy na ipalaganap ang mabuting balita. Dahil kung isa lang mga kapatid, tulad lang ng CLC, mabagal po ang ating pag-uunlad sa ating pong mission na ito. Pero dahil nakita ng Diyos na gusto niyang i-expand ang kanyang gawain, gusto niyang mapabilis, at mayroon siyang nakita na tao na gagamitin para ipangunahan ang kanyang gawain. Alam mo, yung mga leader na tinatag ng Diyos, kaya ang sabi po, dapat nating mahalin sila. Dahil sila po ay ginamit ng Diyos na sila ay maglingkod at handang sumunod sa kalooban. Tulad ni David. Kaya mga kapatid, suportahan natin ang ating pong gawain ito. Dahil ito ay gawain ng Panginoon, hindi po gawain ng tao. Kaya mga kapatid, sama-sama tayong magbalikatan sa gawain ng Panginoon hanggang nawa sa kanyang pagdating, tayo ay madatnan na tapat, handang sumunod, may pagpakumbaba, at tayo ay nabubuhay sa ayon sa kanyang kalooban. Happy God First Morning po muli, and pagpalain tayo ng Panginoon. Happy God First Morning, Brother Romel. Ayan, thank you very much sa iyong share sa umaga ito. Okay, at bigyan natin pagkataon si Pastor Orlando Calizo bago tayo magbasa ng ilang mga comments sa ating chat. Ayan, chat, ang tawag dito, sa ating chat. Okay? Okay, Pastor. Happy God First Morning po sa ating lahat. Yan, napakaganda po ng ating pong binasang talata ngayong umaga. At ito po tungkol po sa buhay ni David. Ang Panginoon, napakabuti po talaga sa buhay po ni Haring David, bagamat siya po ay nakagawa ng mga pagkakamali, pagkakasala. No po, kung ating pong titinan dito po sa talata po ng pangalawang Samuel 7, talata 15, sabi dito, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi mahihiwalay sa kaniya, na gaya ng aking pagkaalis niyan kay Saul na aking inalis sa harap mo. Kaya kung atin pong titingnan mga minamahal na kapatid, ang kagandahang loob o yung kabutihan ng ating Panginoon ay hindi po talaga nag-expire yan sa ating pong lahat. Ano po? At kahit gaano man tayo katulad nga po ni David, ay talagang nakikita natin na kung gaano naman po yung ginawa ni David na kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Kung sa atin din pong mga buhay, mga minamahal na kapatid, kung kuhanan po natin ito ng reflection, mag-reflect tayo kung gaano na ba tayo kung sa tingin natin kung minsan ay talagang hindi tayo nakasunod sa standard ng Panginoon, pero sabi ng Diyos, yung kagandahang loob niya hindi po nagbabago. No, ang kanya pong sabi nga po dito ay kahit tayo ay palaging nagkukulang sa Panginoon, sabi nga ni David ay hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Panginoon, pero nanatili yung kabutihan ng
ng Panginoon po sa ating po mga buhay. Kung dito po sa huling talata po, no, sabi dito po sa verse 28 at saka 29, at ngayon, O Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan. Pag ang Diyos ay nagsalita, mga minamahal, na sabi niya, katulad ni David, pinangakiuan po siya, no? Hindi makapaniwala si David nung pangako ng Diyos na sabi, itatayo kita, no, ng isang, no, bahay. Pero sabi ng Diyos, pag siya nangako po, mga minamahal, ay paniwalaan po natin yun, ano po, kasi totoo po yun, lahat po ng sinabi ng ating Panginoon. At ang iyong ipinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. Lahat ng ginawa ng Diyos, ano, lahat ng kanyang mga pangako ay mabuti, ano po. Hindi po para sa atin pong ikakasama. Kaya yun po ang kagandahan ng ano po ng kabutihan ng ating Panginoon, yung karakter ng ating Panginoon, mga minamahal, ay hindi nagbabago sa ating paningin. Sa last verse po, sabi dito, ngayon nga'y kalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo, sapagkat ikaw, O Panginoong Diyos, ay nagsalita at sa pamamagitan ng iyong pagpapala ay maging mapalad nawa ang sambahayan ng iyong lingkod o pagkailanman. Opo, pinakitaan po tayong kagandahang loob po, mga minamahal ng ating Panginoon. Ganun din nawa tayo mapakitaan din na ipapakita din natin yung kagandahang loob na pinamalas ng Panginoon sa atin, sa ating pong kapwa pagpalain tinapay. Happy God first morning po sa atin. Okay, thank you very much, Pastor Orland, ayan, sa iyong shinare na reflections ngayong umaga. So bago tayo dumako mga kapatid sa part 2 ng ating God First Morning, ay nais ko lang basahin ng ilang mga comment dito sa ating chat. Okay, sabi po rito ni Brother Sunny Talusan, sa kabanatang ito ay ipapakita ng Diyos na siya ay palagi nauna. Hindi proyekto ni David ang sentro ng kwento, kundi ang plano ng Diyos. Hindi natin binubuo ang kinabukasan ng Diyos, siya ang bumubuo sa atin. Kahit mabuti ang ating intensyon, ngunit ang Diyos pa rin ang masusunod. Kahit tamang hangarin ni David, ngunit hindi iyon ang panahon o paraan ng Diyos. Ang pagsunod ay hindi lang paggawa ng mabuti, kundi ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Mas madalas gusto natin na gumawa para sa Diyos, ngunit ang nais niya ay makilala natin siya. Kapag naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, ang tanging tamang tugon ay magpakumbabang pagsunod at pagsamba. Thank you very much po, Brother Sunny, kay Brother Jonathan. God First Morning po, 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya nga pasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Sinabi po dito kung paanong tumugon ang Diyos sa may pusong mapagkumbaba nang mapakinggan ni David ang pangako ng Diyos. Hindi siya nagmalaki kaagad, siya ay nanalangin na may matinding pagpapakumbabayan. Salamat po, Brother Jonathan, at kay Pastor Ernie. David's desire to build a temple for God was sincere and noble. However, God had a different plan and timing. Thank you po. At kay Sister Net, ang kabanatang 8 ng Samuel ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin ng kaharian ng Diyos ay walang katapusan. Ito ay nagpapatunay na ang pangako ng Diyos ay tapat at matutupad sa tamang panahon. Ito rin ang paalala sa atin na hayaan natin ng Diyos ang magtatag ng kanyang sambahayan sa pamamagitan natin, hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pasalamat, magtiwala sa pangako ng Diyos sa gitna ng kanyang plano. Amen, Sister Net. At kay Brother Edmond, take away, maging humble sa lahat ng oras, thankful sa lahat ng bagay, at pumuris sa Diyos lamang. Put God first. Thank you po. Ayan. At kay Pastor Seth, alright, ang huli nating babasahin, mula sa bahay ni David patungo sa bahay ng Diyos. Sa huli si David ay naupo sa presensya ng Diyos at nagsabing, sino ako, O Panginoon, at ano ang aking sambahayan na ako'y dinala mo hanggang dito? Ito ang tamang tugon ng isang pusong nakakaunawa ng biyaya. Ang hamon po sa atin, sa panahong abala tayo sa pagtatayo ng ating mga plano, paalalahanan nawa tayo ng 2 Samuel 7 na mas mahalaga ang hayaan ng Diyos na siya magtayo ng ating buhay, pamilya at ministeryo. Kapag ang Diyos ang tagapagtayo, ang kanyang gawa ay matibay, may layunin at may walang hanggang
Saysay. Thank you very much po, Pastor Seth. Ayan mga kapatid, puri ng Panginoon sa inyong mga reflection. Ano po, talagang tayo po'y natuto, tayo'y lumakas sa ating spiritual na buhay, na magpapatatag sa atin habang tayo po ay nandito at naglalakbay at nag-aantay sa pagparito ng ating Panginoon. Okay, so bago po tayo dumako doon sa second part, which is our yung devotional, ay tayo muna yung mananalangin and then mapapanood po natin ang ating church history. Okay, Pastor Sam, pwede ka po mag-lead sa ating prayer. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Let's pray. O dakila at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po sa karunungan na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, samantalang amin pinagnilay-nilay ang inyong mga salita. Tunay na ikaw po ay mabuti at tunay na ikaw ay tapat. Maraming salamat na ipinakita niyo po sa amin ngayong umagang ito na ang inyong plano ay mabuti kaysa sa amin. Naway hayaan niyo po na patuloy ka namin pagkatiwalaan sa mga bagay na ito, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba, maging masunurin ayon sa inyo pong banal na kalooban. Maraming salamat sa banal na Espiritu na patuloy na nagpapaalaala ng inyong mga salitang ito sa amin. Maraming salamat po na patuloy na pinakinggan ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Alright. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844,
Masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Yan, Amen. maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Ang tanong, handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. So, kung handa na tayo mga Amen. kapatid po ay tayo po ay makikinig sa ating devotional na pangunahan po sa atin ni Pastor Jerome Isquero. Okay? Pastor? Pastor Jerome? Ayan, happy first morning po sa ating lahat. Para po sa ating pong devotional, ang ating pong topic ay makikita po natin sa libro ng Jesus Wins, ang kanyang sakripisyo. At ang ating pong key text ay makikita po natin sa Juan Kapitulo 10, ang talata ay 10. Kapitulo 10, ang talata ay 17 hanggang 18. Sabi po dito, binibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kung muli. Walang nag-aalis nito sa akin kundi kusa kong ibinibigay. Tayo pong manalangin panandali. Mga pangyarihan naming Diyos, pangunahan niyo po kami ng inyong pong banal na espiritu sa aming pong pag-aaral ng aming devotional po sa umagang ito sa pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sabi po dito, maaaring narinig mo na ang pangalan ni Salman Kunan, isang retiradong opisyal ng Navy ng Thailand na nagboluntaryo upang tumulong sa pagsagip ng umagaw na atensyon ng mundong noong Hunyo hanggang Hulyo sa taon ng 2018. 12 bata ang kanya at ang kanilang coach sa soccer ay natrap sa kuwebang Tam Luang sa Thailand. Nawala si Kunan habang nagdadala ng oxygen sa kanila sa panahon ng missions ng pagsagip. Siya ay isang bayani. Ayon sa mga ulat ng mapagtanto niyang mababa ang antas ng oxygen sa kuweba, iniwan niya ang kanyang sariling gagamitan sa oxygen at sinubukang lumangoy pabalik na wala ito. Naalam na magiging mahirap ang sitwasyon. Sa walang pag-iimbot na pagmamahal, pinili niyang iligtas ang 12 buhay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Sa sarili pagpili ni Jesus ang pagsasakripisyo niya para ng kanyang sarili. Ang katotohanan na siya ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa ay inuulit ng 4 na beses na maikling salaysay na ito na makita natin sa Juan Kapitulo 10, ang talata ay 11 hanggang 18. Na binibigyan diin ni Juan na ang sakripisyo ni Jesus ay hindi isang aksidente o simpleng kapalaran. Ito ay plano mula pa sa simula. At siya ay kusang loob na nagpasakop dito upang iligtas ang lahi ng tao. Ang orihinal na salitang Griego ay madalas na isinasalin bilang sarili. Sinusuko ko ito, ang aking buhay, ng sarili sa talatang 18. Sa totoo lang, misteryo sa akin na si Jesus ay nagmahal sa atin ng labis. Hanggang sa puntong hindi lamang siya pumili, kundi nagplano pa na mamatay para sa lugar para sa atin, kaligtasan. So, iyan ang dahilan kung bakit natutuklasan natin
ang ating personal na halaga sa krus. Habang nauunawaan natin kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. So ipinaliwanag ni Barclay na si Jesus ay hindi mahinang tao na nahuli sa isang sapantahan ng mga pangyayari na hindi niya maiiwasan. Maliban sa anumang banal na kapangyarihan na maaari niyang tawagin, malinaw na hanggang sa huli ay maaari niyang bawiin ang kanyang sarili at iligtas ang kanyang buhay. So hindi niya naiwala ang kanyang buhay, ibinigay niya ito. Ang krus ay hindi itinulak sa kanya, ito ay kusang loob niyang tinanggap para sa atin. So patuloy na nasa control si Jesus hanggang sa huli nang ibigay niya ang kanyang espiritu. Sa 1 Kapitulo 19, ang talata ay 30. Hindi ang mga pako ang nagpanatili kay Jesus sa krus, kundi ang kanyang pagmamahal para sa iyo at para sa akin. Siya ay may kapangyarihang bumaba mula sa krus at iwasan ang karagdagang pagdurusa at kamatayan. Ngunit ang kanyang pagmamahal para sa atin ay higit pa sa kanyang pisikal, emosyonal at hindi matutumbasang espiritual na pagdurusa. Oo, kaibigan, mahal ka ng ganito. So may kita po natin dito sa ating pong devotional na ang ating Panginoong Jesus talaga ay yung kanya pong sakripisyo, mga kapatid, mga minamahal. Ito po ay sinasadyang pagpili. No? Hindi po to aksidente na pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Jesus, kundi siya mismo ang pumunta dito sa lupa at alam na po niya talaga na mangyayari na kanya pong pinili na siya po ay iaaling ang kanya pong buhay para sa bawat isa sa atin. So makikita po natin dito na ito pong katulad po ng rescuer na sa illustration na talagang alam niya na yung panganib, no? Alam niya na po yung panganib na kanya pong kaharapin pag nagpunta po siya doon sa pinakamalalim. Actually, napanood ko na po itong documentary na ito. Talagang napakahirap po, pero makikita natin na katulad ng rescuer na ito, ganun din ang ating Panginoong Jesus. Alam na po niya bilang siya po ay Diyos at lumikha sa atin kung ano yung panganib na kanya pong kakaharapin, pero pusa niya po itong ibinigay para sa bawat isa. So makikita natin na yung kamatayan ni Jesus, hindi po siya yung parang resulta na pagkatalo, kasi minsan iniisip ng iba na kapag ikaw ay nag-alay ng buhay, ibig sabihin para kang ikaw yung natalo or parang nawalan ka ng control, no? Pero makikita natin na ito po ay sinadyang desisyon dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. So ang krus po ay hindi itinulak sa kanya, no? Kundi pinili niya yung krus para sa ating kaligtasan. At another thing, makikita po natin dito na sabi po dito po sa ating pong devotional, na ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus ay pagpapahayag po ng walang pag-iimbot na pag-ibig. Ibig sabihin po ay hindi niya pinili yung kanyang sariling buhay, although meron siyang pagpili na bumalik na lang ng langit. Tapos sabihin niya na sige, bahala na kayong mga tao dyan na mamatay. Mahirap kasi mas piliin ko yung sarili kong kaligtasan. Pero makikita natin na dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, handa siyang magsakripisyo. Kahit kapalit nito yung kanya pong buhay, pagsakit, pagdurusa. At ito po ay pinapakita rin na ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay hindi po makasarili. Kaya ipinapakita dito na kung tayo po ay nagnanais din na magkaroon ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, magkaroon din po tayo ng pag-ibig sa ating pong kapwa na meron pong handang pagsasakripisyo. Para sa ikabubuti ng iba. At sa panghuli, ang lesson po na nakita ko po dito na sa pamamagitan po ng sakripisyo o ng krus, kung saan ipinako ang ating Panginoong Jesus, dito po natin makikita ang ating tunay na kahalagahan. Okay? So sa pamamagitan ng pagtingin natin sa krus ng Kalbaryo, nakikita po natin yung kahalagahan natin. Dahil makikita natin na sinabi po dito sa devotional na ipinapahayag na ang krus ay isang lugar po na kung saan naunawaan natin kung gaano po tayo kahalaga sa Diyos. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. At makikita natin
na sa pamamagitan po ng personal at makapangyarihang paalala na ang sakripisyo ni Jesus ay patunay na tayo ay mahalaga, minahal at pinili. Kaya po ang halaga natin mga minamahal ay hindi po siya like nasusukat no sa ating pagkukulang o kahinaan. Ito po ay nasusukat palagi sa krus. No, kung si Jesus ay handang magdusa at mamatay para sa atin, malinaw na mahalaga tayo sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ang iniiwan po ditong question sa ating pong devotional, kung kusang loob na ibinigay ni Jesus ang kanyang pong buhay para sa atin, paano natin ipapakita ang ating tugon sa kanyang sakripisyo sa araw-araw na pamumuhay? So yun lamang po at magandang umaga po sa lahat. Happy God First Morning. Okay, thank you very much, Amen. Pastor Jerome. Yan, ating devotional sa umagang ito. Okay, so ayan mga kapatid, sa ating Facebook, tayo po ay nasa 50 plus na at sa ating Zoom tayo 171. Praise the Lord. Okay, at bago natin marinig si Pastor June Barredo, ay ating mapapanood po yung ating COP video. Tama po, COP video. Okay. Prayer po. Pray po muna pala. Sorry po. Pastor Jerome, pwede bang manalangin ka muna? Then, panoorin natin tong COP video natin. Sige po, tayo po manalangin. Makapangyarihan, mahabangin po namin Diyos. Lubos po kami nagpapasalamat, Ama, sa napakagandang devotional na amin pong natanggap na ang inyo pong sakripisyo ay tunay nga na sa pamagitan ng inyo pong bugtong na anak na si Jesus ay ito po'y pinapakita na talagang ito po'y pinili po ninyo para sa amin. Salamat Ama sapagkat sa pamagitan po ng mga salitang ito, kami po ay nagkaroon muli ng isang pag-asa sa aming pong buhay at nakita po namin ang kahalagahan na bilang tao sa inyo pong mga mata. Dahil sa pamagitan ng sakripisyo na aming Panginoong Jesus, ito rin po ay amin pong magagamit bilang aming pong ehemplo na handa rin po kami magkaroon ng ganitong klaseng pag-ibig para sa ibang tao upang maipahayag din ang kaligtasan para sa kanila. Maraming salamat po at ito po yung nawabaunin po namin sa aming mga puso't isipan sa araw-araw hanggang sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoong Jesus. At ito lamang po ang aming dalangin, kalakip ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. In a Amen. world that often loves things and uses people, Christians are called to love people and use things wisely. Jesus showed us how. He used mud to love a blind man. He used sand to love an adulteress. He used water and clay pots to love some newlyweds. He used loaves and fish to love a hungry crowd. He used his garment to love a bleeding woman. And finally, he used a cross and 3 nails to build the greatest bridge of all, a bridge of love. Jesus used things to love people. But in a divine twist of amazing multiplication, Jesus also uses the people he loves. He invites them to become his stewards, men and women through whom he continues to love others, even those who may have misused them. We're invited to use everything we are and have, our time, talents, treasures, and testimony to lead people to him, becoming co-workers in his vineyard. Remember, seeking the good of others is the way in which true happiness can be found. The more unselfish his spirit, the happier he is, because he is fulfilling God's purpose for him. As we return our tithe and promise offerings, let's ask how we can use our resources, our homes, skills, and time to love people. It's a beautiful way to live. It's God's way. Let's put ourselves last and God first. Amen. Amen. Okay, thank you po sa ating COP video. Ayan, at bigyan natin panahon kay Pastor June Barredo. Pastor? God first morning po sa ating lahat, mga ginigilo ko pong mga kapatid. Ganon din, salamat Pastor Jonel sa pangunguna. Morning. Purihin po natin ang Diyos sa kanya pong pagbibigay patuloy sa atin ng buhay at kalakasan upang tayo po ay patuloy, mga kapatid ko, na magtaas ng ating pong papurit pasasalamat sa Kanya.
Ang bahagi po ng ating pong tatalakayin ngayong umaga ay tunay na napakaganda, kung saan tayo po ay patuloy na inaakay ng Diyos sa isang pusong patuloy na mayroong katapatan at handang magkaloob nito. Ang bahagi po ng ating devotional na inihatid sa atin ni Pastor Jerome ay siyang pinaka-sentro ng ating pong pag-uusapan ngayon pong umaga. Ang bahagi po ng ating pong pag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid ko, ay pa-share po ng ating screen. Ayan. Nakikita niyo po ba sa inyo pong mga screen? Opo. Ayan, thank you po. Okay. Sa bahagi po ng ating pong pag-uusapan ngayon, mga kapatid, makikita po natin ang mga mahalagang prinsipyo ng pagiging tunay at tapat na katiwala ng ating Panginoong Diyos. Ang tema po na pag-uusapan po natin ngayon ay mayroon pong pamagat na The Keynote of Christ Teaching, mga kapatid ko. Ano ba yung keynote na tinuturo ng ating Panginoong Hesus sa bahagi ng kanyang buhay nung siya po ay narito po sa lupa? Isang magandang bagay na makikita natin dito, mga kapatid, na ikagugulat ng ating mga isipan. Ang pinakadiwa ng turo ng ating Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa ay itong tinatawag na self-sacrifice. Ayan, napakaganda po At sangayon po sa ating pong aralin ngayong umaga, ito daw po ang pinakadiwa ng bahagi ng buhay na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Kaya doon sa ating devotional, mga kapatid, ang naging direksyon ng buhay ng ating Panginoong Hesus ay siya mismo ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Kaya naman, kung titingnan natin ng ating Panginoong Hesus ay narito sa lupa, isang kapahayagan ng kanyang dakila at banal na gawain, ang sakripisyo, ito po yung pinakabuong talambuhay ng paglilingkod ng ating Panginoong Hesus. Ito yung binigyan niyang pansin na gusto niyang makita, natutunan sa buhay ng bawat tao na kanyang pinaglaanan ng kanyang buhay, ay makita kung gaano kahalaga itong tinatawag na sakripisyo, mga kapatid ko. Kaya naman, kung titingnan natin doon sa aklat ng Lucas 9:23, kaya pala sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung ang ibig, sabi ay, ninuman na sumunod sa Kanya, kinakailangan, mga kapatid, ay itakwil daw po yung kanyang sarili. Pasanin yung kanyang cross araw-araw at sumunod kay Kristo. Alam nyo, ang pinakamagandang bahagi ng buhay paglilingkod, mga kapatid, ay yung susundan natin yung isang tao na magkakaloob sa atin ng pag-asa, magkakaloob sa atin ng buhay. Yung tiyak ang landasin na ating tinatahak, yun ang gustong nating maging sa ating mga buhay. Kaya sa bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, kung sino mang tao na nagnanais ng mga bagay na magaganda, kung sino mang tao ang nagnanais ng mga bagay na espesyal sa kanyang buhay, yun naman talaga ang gusto ng tao . Ang gusto ng tao ay komportable ang buhay, ang gusto ng tao ay maganda ang kalalagayan ng buhay, yun ang mga gusto ng tao. At ang iniaalok ng ating Panginoon nung nandito siya sa lupa na gusto niyang ipakita, sabi niya, kung ang tao ay nagnanais ng mga bagay na mabuti at magaganda para sa kanya, sabi ng ating Panginoong Hesus, ang larangan upang makamit yun ay hindi yung bagay na may kaluwagan, hindi yung bagay na komportable, mga kapatid, kundi ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang tunay na kaligayahan ng buhay para makita ng tao, sabi niya, ay kanyang isakbat yung krus. Na yung krus na yon, yun ang maghahatid sa tunay na kaligayahan ng buhay.
In summary, ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Yesus ay yung tinatawag na pagsasakripisyo, mga kapatid. Kaya naman, kung titingnan natin, ang sabi sa Education, page 77, maganda to mga kapatid sabi dito, the spirit of self-sacrifice is the spirit of Christ. Wow! Ganda ho, no? Ang sakripisyo po pala mga kapatid, ang sariling pagsasakripisyo na gustong ipahayag ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi rito, ay siya ring espiritu ni Kristo. Sa bahagi po ng ating buhay sa lupang ito, paulit-ulit nating sinasabi at pinag-aaralan natin na walang pinaka magandang buhay na kalalagayan ng tao ay ang tularan ng ating Panginoong Yesus. Kasi siya lang ho ang ating tanging pag-asa. Siya lang po ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na ito sa kabila ng buhay na magulo sa sanlibutan nito. Kung ipinapakilala ng ating Panginoong Yesus ng magiging daan ng tunay na kaligayahan ng buhay at kapayapaan, kaluwalhatian, ay ang bahagi ng pagsunod sa Kanya. At ang bahagi ng pagsunod sa Kanya ay magkaroon tayo ng sakripisyo sa ating mga sarili. Para sa Kanya at para sa ating kapwa. Ay yun ang bahagi na kung saan ay mainam po nating maranasan at gawin sa ating pong mga buhay. Sa buhay ni Kristo mga kapatid dito sa lupa, isang pagpapakita na ipinapakita sa atin, ang sabi niya, ay ipinakita niya ang pagiging isang tapat na katiwala sa Diyos Ama. Si Kristo ang isang naging mabuting halimbawa ng tunay na sakripisyo na meron siyang malalim na ugnayan sa kanyang Ama, sa ating Diyos Ama, na siya mismo ang naging mabuting halimbawa ng sakripisyo. Ginawa niya yon hindi sa kapakanan ng kanyang sarili. Ginawa niya yon hindi sa bagay na gusto niyang magkaroon ng kakomportablehan sa kanyang sarili, kundi ginawa niya yon upang magkaroon ng magandang kapakinabangan, pag-asa at buhay ang sangkatauhan. Imagine mga kapatid, yung layunin ng ating Panginoon sa bahagi ng tinatawag na pagsasakripisyo. Siya yung naging mismong halimbawa ng bagay na ito. Kaya naman doon sa Marcos 10:45, sinabi ng ating Panginoong Yesus, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang lalim, mga kapatid, ng damdamin ng ating Panginoong Yesus. Ipinapakita niya sa sangkatauhan at gayon din sa kanyang mga anak na kumilala sa kanya kung gaano katindi ang kanyang lalim ng pag-ibig sa sangkatauhan. Na alam naman natin na, sabi nga sa ating devotional ngayong umaga, pwede namang hindi piliin ng Diyos na ibigay yung kanyang buhay para sa tao Pwede namang lumikha ang ating Panginoon Diyos ng panibagong sanlibutan para hindi niya ipagkaloob yung tinatawag na sakripisyo. Kung titingnan lang ng ating Panginoong Yesus ang kaginhawahan ng buhay, hindi niya ibibigay yung kanyang mismong sarili para ipagkaloob niya sa sangkatauhan. Kundi dito ipinapakita, mga kapatid, ng ating pag-aaral, ang isang mabuting halimbawa ng Diyos na nagmamahal sa ating mga buhay, na gusto rin nating makita, at hindi lamang nais niyang makita, maging karanasan din natin. At sa panahon na maranasan natin, mga kapatid, ang tinatawag na pagsasakripisyo, doon natin makikita ang tunay at diwa ng puso ng ating Panginoon Diyos para tayo'y patuloy na tutugon sa kanyang kalooban at sa kanyang naisin at banal na gawain, mga kapatid ko. Kaya naman, maging ang ating Panginoong Hesus, missional talaga siya, mga kapatid Ito yung direksyon na ginagawang halimbawa ng ating misyon. Ito yung bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesus.
Missional siya mga kapatid. Sa bahagi ng pagsasakripisyo, maipapakita ng ating Panginoong Hesus yung tinatawag na sakripisyo. Siya'y nagkakaloob, siya'y gumagawa, siya'y nag-iisip, siya'y nagsasalita, nagsakripisyo siya, at ang diwa ng bahagi ng buhay na yun ay pinakita ng ating Panginoong Hesus ay yung makapaglingkod sa tao na kanyang minamahal. Na ang pinakalayunin na yon, maganda yung ating direksyon mga kapatid, upang sa ganon, magpatuloy na lumago ang gawain ng ating Panginoon para sa misyon na kanyang naisin, at hindi magkagayon, tayong lahat mga kapatid ay magsasama-sama ng uuwi doon sa langit na bayan. Amen po. Kaya naman, Amen. sa bahagi Amen. ng buhay na ipinapakita ng ating aralin mga kapatid, sa pagsasabuhay ng Espiritong humubog sa kanyang buong buhay at gawain, tayo ay nagiging kabahagi ng kanyang likas. Ang magandang tularan ho mga kapatid ng ating buhay paglilingkod sa mundong ibabaw ay hindi sino pa mang sikat na iniidolo natin sa buhay na ito. Ang pinakamagandang bahagi ng buhay na mailatag natin ang ating sarili, ay ang hubugin din natin ang ating buhay para sa Diyos, upang sa ganon tayo ay magiging kabahagi ng kanyang likas. Kaya naman, si Jesus ang pinakasukdulang halimbawa ng pagiging tapat na katiwala. Ito ang napakagandang maranasan mga kapatid sa ating buhay, samantalang tayo po ay naglilingkod sa Diyos at naghihintay sa kanyang pinakadakilang layunin na mahayag sa ating mga buhay. Kaya sa 1 John 2:6 mga kapatid, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Mga kapatid ko, tularan natin si Jesus. Gayahin natin si Jesus. Sapagkat kay Jesus, siya lamang ang ating dakilang pag-asa at buhay na maghahatid sa atin sa isang tunay na kaligayahan. Tatlong mahalagang tanong mga kapatid na gusto kong tumatak sa ating mga puso, sa ating mga kalooban, samantalang tayo'y nagtatalaga at nabubuhay sa mundong ito. Nakikita ba sa atin mga kapatid ang diwa ng pagsasakripisyong gaya ni Jesus? Maramdaman natin ang pinakamahalagang bahagi ng yugto ng ating buhay, dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito mga kapatid. Pangalawa ay nakikita ba na handa tayong magkaloob ng ating panahon, lakas at puso para sa ating Panginoong Diyos. Sa bahagi ng buhay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, kung si Kristo nga mga kapatid, ang kinikilala nating hari ng ating buhay, na siya ring hari ng langit na naging halimbawa ng pagsasakripisyo, paano tayo makakasunod sa Kanya doon sa langit kung wala ho tayo mga kapatid na sakripisyong magaganap din sa ating po mga buhay. Kaya naman, wala nang ibang paraan upang iligtas ang tao. Sabi po sa Council on Stewardship, page 26, kundi ang alin daw ho? Ang ihiwalay siya sa buhay ng pagiging makasarili. Matindi ito mga kapatid. Ito pong pagdidiin sa atin, ang ating pong aralin sa bahagi ng ating pong pag-aaral ngayong umaga. Ito ho pala ang tanging paraan mga kapatid upang tayo'y mahiwalay sa pagiging makasarili ay ano daw ho? Yung pagsasakripisyo sa gawain ng ating Panginoon. Yung pagsasakripisyo para sa kanyang banal na panukala. Ano ho? Kaya naman, sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang mga nakikibahagi kay Kristo sa buhay ng pagsasakripisyo ay makakasama niya sa kaluwalhatian. Ito talaga ho mga kapatid ang tunay dahilan at layunin ng ating paglilingkod at buhay sa mundong ito.
yung imomotivate tayo sa makalangit na buhay, mga kapatid. Kung bakit tayo inaakay sa isang buhay na meron pong sakripisyo, mga kapatid, upang sa ganon, ito po ang magiging pasaporte natin papuntang langit. Sapagkat ang sabi ng Mateo 16:25, ang sinumang mag-ibig na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Mga kapatid, sa ating pong buhay, paglilingkod sa mundong ito, napakahalaga na piliin natin ang maglaan ng ating buhay para sa naisin at layunin ng ating Panginoong Diyos. Ang naisin at layunin ng ating Panginoong Diyos ay magkaroon tayo ng sakripisyo para sa kanyang banal na kalooban, para sa kanyang banal na gawain, upang matupad ang kanyang naisin sa sanlibutan ito, na tayo'y akayin sa isang diwa ng buhay ng pagsunod para sa kalwalhatian, at tayo'y mamumuhay na masaya doon po sa langit na bayan. Sa ating buhay, mga kapatid, patuloy po nating idalangin sa ating Panginoon. Samantalang tayo nabubuhay sa mundong ito, katulad ng ating Panginoong Hesus, magkaroon din tayo ng sakripisyo para sa kanyang banal na gawain, para sa kanyang banal na kalooban. Ito po ang aking dalangin. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Amen. Amen. Thank you very Amen. much. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 Hey, thank you very much, Pastor June Barredo, sa iyong shinare sa ating bukang stewardship, at salamat sa mga lesson at reflection na ating napakinggan sa umagang ito. Ayan, at tayo po, mga kapatid, ay dadako na sa ating Acts, Silent Prayer and Acts. At ang manguna po sa ating Adoration and Confession ay si Sister Irma Galang. Ayan. Ate Irma, ready ka na ba? Yes po, Pastor. Okay, so at ang inyong lingkod po, mga kapatid, para sa Thanksgiving and supplication. So bago yan ay magkakaroon po muna tayo ng silent prayer. Okay, so sige po, tayo po mag-umpisa sa ating silent prayer and acts. Let's pray. Panginoon naming Diyos, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na mahabagin, Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Kayo po ang pinakamabuti sa lahat. Kaya po kami ngayon sa umagang ito ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat. Itinataas po namin ang iyong pinakadakilang pangalan. Ikaw po ang nagbigay ng buhay, nagligtas at nagpatawad sa aming mga kasalanan. Kaya nararapat lang po naming purihin at pasalamatan. Ikaw po ang tunay na Diyos na nanatiling tapat at mahabagin sa iyong bayan. Kami po ngayon ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Inaamin po namin ang aming mga pagkukulang sa aming pananampalataya, sa pag-ibig namin sa inyo, sa relasyon sa aming kapwa. Kami po ay maraming nasabi at may nagagawa na hindi karapat-dapat.
at hindi nakakalugod sa iyong banal na harapan. Kaya po kami ngayon ay humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo po kami at linisin mo po ang aming mga puso at isipan at tulungan mo kami na lumakad na may kabanalan at sumunod sa iyong banal na kalooban na may kababaang loob. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapala at biyaya na aming natanggap mula po sa inyo. Napakabuti niyo po sa amin, Panginoon, sapagkat narito kami ay nanatiling malusog ang aming mga pangatawan, bagamat nakakaranas ng mga pagsubok ay nanatiling matatag. Hindi dahil kaya namin, kundi kayo po ang nandyan upang kami po ay i-sustain. Panginoon, sa umagang ito, nais po namin dalhin ang mga panalangin ng aming mga kapatid. Narito, Panginoon, ang panalangin po para sa aming mga manggagawa, ang aming mga pastor, na si Pastor Sam Tautau, Pastor Dan Harapa, Pastor Daniel Dilar, Pastor Jerome Esquero, at Pastor Jun Barredo, na nagtalaga ng kanilang mga buhay para sa paglilingkod, na handang magsakripisyo para itaguyod ang gawain ng Panginoon. Ama, akin ko po silang inilalapit sa inyo, na patuloy niyo po silang samahan, ipagkaloob ang kanilang mga pangailangang pinansyal, at higit sa lahat sa kanilang spiritual na pangailangan. Maging malakas at maging matatag sila anumang pagsubok ang nilang daratnan, at lagi sila magtagumpay sa kanilang mga paglilingkod na gagawin. Ingatan din ang kanilang mga pamilya, ang kanilang pamilya na kung saan ay kasama nila sa paglilingkod. Balutin sila ng inyong mapagpalang kamay upang sa lahat ng panahon ay maranasan po nila ang inyong pakikisama at ang inyong presensya. Panginoon, narito po ang panalangin din namin para sa San Marcelino Church. At ganoon din po sa aming CLPMA Headquarters Project, ang Every Family Builder. Ang aming hiling, Panginoon, ay maraming pamilya ang tumugon, magbukas ng kanilang puso sa gawain at maitayo po ang gusaling ito na siya maging sentro po ng gawain sa aming misyon. Hiniling namin, Panginoon, ang pagpapala, ang patuloy na maranasan ng mga pamilyang magtatalaga ng kanilang mga commitment para sa proyektong ito. God din po, Panginoon, inilalapit po namin ang aming mga paaralan, ang aming mga elementary school at ang Central Luzon Adventist Academy. At pagpalaan niyo po ang aming mga paaralan, lalo na po ang aming mga guro na siyang namamahala sa mga paaralan ito. Maging sentro nawa ito, Panginoon, ng ikasusulo ng gawain para sa mga kabataan na makilala nila kayo bilang kanilang personal tagapagligtas. Sa aming mga guro na nagtalaga rin ang kanilang mga buhay sa gawain ng pagtuturo, patuloy na ipagkaloob ang inyong kakayahan, pagpapala, hindi lamang sa mga bagay na material kundi sa kanilang spiritual na buhay. Aming inilalapit po lahat po ng literature evangelist sa buong CLPM. Ingatan po sila, Panginoon, na sana sa kanilang paglilingkod ay marami pong kaluluwa ang maiakay sa iyong paanan, mabuksan ang bawat pintuan ng mga aklat na maging instrumento ng pagkilala sa inyo bilang kanilang tagapagligtas. Aming nilalapit din, Panginoon, ang gawain po San Vicente Church East Bulacan ngayong January 10, 24 at ang church building project sa Buasaw at Umpukan San Ildefonso. Ama, aming tinatalaga ang mga gawaing ito at nawa ay ito'y magkaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon, mga gawaing paglilingkod at mga church building. Narito naman po, Panginoon, ang aming mga panalangin para sa aming mga kapatid na nangangailangan po ng kagalingan. Una po, Panginoon, si Nanay Lina Barredo, ang ina po ni Pastor June, ay aming nilalapit na patuloy niyo pong pagalingin, lumakas ang kanyang pangatawan
at muli po siyang makalakad at gumaling po ang kanyang sugat dahil po dun sa surgery na kanyang naranasan. Nawa Panginoon ay pagkaloob unti-unti ang lakas ng kanyang mga pangatawan upang makasama na po namin siya dito po sa aming iglesia. Nandun po si Brother Ramon Rojas sa kanyang heart operation. Nawa Panginoon ito'y maging matagumpay at manumbalik din po ang kanyang kalakasan. Nandun po si Sister Susie Caranza para sa recovery po from operation. Nandun po si Nympha Limbaro para po sa fast recovery and healing. Kay Kuya Dennis Guerra, recovery from operations po. At ganun po kay Baby Lucel Montojo sa kanyang pagpapagaling. Hinihiling po namin Ama na patnubayan sila, na patuloy po nilang maranasan ang kagalingan. Ganun po kay Sister Benedicta Ramos sa pamagaan ng kanyang tuhod, mawala nawa ito Panginoon, upang sa ganoon Ama ay mapatuloy niya po kayo mapaglingkuran. Sister Elenji de Los Santos na magkaroon po ng patuloy na kalakasan sa kanyang physical at kagalingan. Si Brother Emerson Parcon na naka-admit po ngayon sa hospital. Sister Sally Sanchez po na magpapa-endoscopy. Si Brother Roel Fernandez, siya po yung aksidente at naka-confine sa hospital. Sister Susana Garcia for continuous healing. Sister Nobleza Yap na patuloy na kagalingan sa kanyang mga sakit. Sister Jerry Ligoneo, fast and complete healing and recovery sa operation. At kay Brother Jerry Bakay, nasa hospital po ngayon. Kay Brother James Cohobe for fast healing and recovery. Kay Brother Samson Lacambra at gumaling po from leptospirosis. Ganun po kay Sister Virgie Gabriel sa kanyang myoma. At ganun din po Sister Estrella Fernandez sa kanyang stroke. Kay Sister Clarita Isguera, kagalingan po sapagkat namagang kanyang mga mata at masakit po ang kanyang likod. Ganun din po kay Sister Jenny Yumang Veray, siya po may myoma. At kay Sister Celia Monsayak na nasa ICU, ganun din po Sister Norin Miranda na nasa ICU. Kay Brother Warlito Asuncion sa kanyang lupus at pneumonia. Kay Sister Lucy Crisologo na maging free po siya sa cancer at gumaling. At ganun din po kay Sister Diana Rose Mateo na mawala po ang bukol sa kanyang liig. At kay Sister Jemuya na may bukol po sa lapay at siya po operahan. At kay Sister Gina Santos sa kanyang stroke at kay Brother Joseph sa kanyang sakit sa tenga. Ama, ang lahat ng aming mga kapatid na narito na nakaranas po ng karamdaman, hiniling po namin ang inyong mapagpalang kamay ang sumakanila upang maranasan nila ang ganap na kagalingan at muling makabalik sa normal na pamumuhay at patuloy na pupuri sa inyong pangalan. Ingatan din sila Panginoon na makarecover, mabigyan at patuloy mapagkalooban ng peace of mind. Ganun din po kanilang pamilya. At patuloy na pagtitiwala sa iyo upang sa lalong madaling panahon sila ay magsigaling at sama-sama ang gagawa sa inyong bukirin. Ama, ito lamang po ang aming hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen po. Amen. 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 Ano ang mangyayari kung lahat ng Adventista sa Central Luzon Provinces Mission ay ilalagay ang Diyos sa lahat ng bagay? Ano ang sinasabi ng Diyos na mangyayari kung ang kanyang bayan ay uunahin siya? Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa masaganang buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mapalad na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mabungang buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na pinapatnubayan ng Diyos. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na nakatuon sa kaharian. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa maunlad na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa matagumpay na buhay. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa buhay na may misyon.
ang ilagay ang Diyos sa una ay umahantong sa buhay na numero 1, ulo, hindi ang buntot. Humahantong ito sa isang buhay na makapangyarihan at walang limitasyong pakinabang. At sila na sa lahat ng bagay ay ginawang una ang Diyos at huli at pinakamahusay ay mga pinakamasasayang tao sa buong mundo. Saan tayo tutungo mula dito at ano ang tamang bagay na gawin? Sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus, ating ilagay ang Diyos sa una sa lahat ng bagay. At saka magbigay ng inspirasyon at turuan ng iba na gawin ang katulad nito. God First Living is all about biblical, holistic, and faithful stewardship. Purihin ang Diyos sa inyong natatalagang ministeryo at lumalagong pagtatapat bilang katiwala. Pinapasalamatan namin kayong lahat sa inyong commitment at pagtatapat sa Panginoon. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit walhati sa Kanya Pastor June. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Mapagpala, dakila po naming Diyos.
Salamat po sapagkat minsan pa muli niyong sinariwa ang inyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay sa pamamagitan ng diwa na inyo pong itinuro sa aming pong mga buhay nung kayo po'y narito pa sa lupa. Kayo po ang naging mabuting halimbawa ng sakripisyo dakilang Diyos upang mahayag ang inyo pong layunin sa aming mga buhay na magkaroon po kami, Panginoon, ng malalim na pagtatalaga sa inyo at patuloy na lumago kami sa aming buhay pananampalataya tungo sa inyo. Salamat dakilang Diyos sa mga sakripisyo ng aming mga kapatid na patuloy pong tumutunghay sa aming daily spiritual empowerment. Lubusin niyo po, Panginoon, ang kanila pong mga buhay at pangangailangan. Sa araw-araw na buhay, Panginoon, kayo po ang maging inspirasyon ng aming pagtatalaga at pamumuhay sa mundong ito. Patuloy kaming lalakad ng ayon sa inyo pong banal at naisin, O Diyos. Salamat po na kami patuloy na aasa na patuloy po naming mararanasan ang inyo pong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa aming pong mga buhay. Ngayon at magpakailanman, ito po ang aming tanging dalangin sa matamis at banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan. Okay, thank you very much, Pastor June. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, so dako na po tayo sa ating statement, mga kapatid. Sabay nating basahin ang ating statement. Ready? 1, 2, 3, go. Mission statement. Make disciples of Jesus Christ Christ who live as his loving witnesses and proclaim to all people everlasting gospel of the three angels' messages, preparation for his soon return. soon return. Okay. Next. Method. By the Bible. Guided By the Bible. The Holy Spirit. Mission pursue this mission. Keep communicating, serving. Preaching, healing, and serving. Missional Church is a missional church. I am missional. I Talk, I act, I move forward. God's mission. PLPN. He will go. God first. And you will never kapatid. last. Ayan. Okay, pakinggan na po natin si Pastor Joey sa kanyang benediction. Nakatapos-tapusan, mga kapatid, mangagpakasakdal kayo, mangaliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you po, Pastor Joey. Everyone, po ng mga participants. Salamat Bless you po sa ating lahat po. God bless you all. Okay, announcement mga kapatid, no? Muli ay ihanda po natin ang ating mga sarili ngayong January 18 sa ating online orientations na po. Invite natin ng mga officers, ng ating mga churches, and then yung link po na ipinadala po sa inyo, i-share niyo po sa kanila para sila po yung makapag-register. Yan si Pastor Jerry, baka po meron po siyang nais-share sa atin. Good morning, everyone. We love you all. Morning po, Pastor. Morning. Nakita po tayo sa Sunday. Pastor. Nakita po tayo sa Sunday, mga kapatid, sa ating virtual orientation ng ating mga church officers. Amen. We love you all.
Okay, thank you, May Pastor. dry run daw po mamayang gabi. Ano po ba yan? May dry run daw po sa Zoom. Para po Dry sa run. Aba, Pastor, meron tayong dry run, ano? Sa mga ministro po, sa lahat po Sa ng mga pastors. ministro, mamayang gabi po yun, mamayang gabi. Yun po mga hindi makakapunta ng mga pastor, yung po mga able na mag-facilitate ng virtual, yun po ipapadala ninyo. Representative po ng mga pastor na may evangelism, hindi sila makaka-attend, may patay, hindi makaka-attend. Mag-delegate po ng isa na marunong sa pag-operate po ng Zoom. Salamat po. Okay, thank you, Pastor. Okay, mga kapatid. Uli, God first morning. Have a blessed day ahead. Bye-bye po. Sige po. Ingat-ingat po tayo, mga kapatid. Good morning God bless po. Sa ating mga Sister gawain. Vivian, Sister Net, good morning. Good Good morning po. morning. sa Good morning lahat. po sa lahat. Good morning, Brother Melvin. Galang at sa lahat po ng mga kapatid. Ingat po. Thank you, Brother Romel. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po, mga kapatid. Bye-bye po. Welcome po. Okay. Out na po.